Sino ba ang lalaking yun sa buhay mo? Matiim na tanong nito sa kanya. Napalunok si Savannah. Mas lalo lamang magiging curious si Leon kung hindi niya ito sasagutin, kaya mas minabuti na lamang niya magsinungaling. Actually, isa siya sa makulit na stalker ko. Ilang beses ko na siyang binasid pero ewan ko ba kung bakit kahit saan ako pumunta, sinusundan ako ng lalaking yun. Bakit hindi mo siya ipapulis? Gusto mong ipabugbog ko sa mga dati kong kapitbahay ang lalaking yun? Suhestyon ni Leon sa kanya. No! Mabilis na sagot niya. Huwag mong gagawin yan. Magagalit sa akin si Papa. Sabi niya rito. Hindi niya alam kung saan papunta ang kasinungalingan niyang ito. Ito ang isa sa mga weaknesses niya. Hindi siya magaling magsinungaling. What do you mean? Gusto ni Papa si Lucas para sa akin. Kaya nga nung makita mo kami magkasama nun, si Papa nagpumilit na pagbigyan ko ng lalaking yun. Ng isang date. Aniya. Ibig sabihin, ang lalaking yun na napipisil ng Papa mo para sa'yo? Kunot noong tanong nito saka ngumiti sa kanya. Gusto ko makilala ang Papa mo. Siya pala ang dapat kong ligawan kung gusto kong makuha matamis mong oo. Gamutin na natin yung sugat mo. Sabi niya para ibahin na ang usapan. Naisip niyang deserve nga ni Leon ang masuntok. Gusto niyang sabihin walang hiya ka, Leon. Gagawin mo talaga ang lahat para makuha mo ang loob ni Sarah, no? Pait-paitan. Ano na lang pala ngayon para sa'yo si Brianna? Ididispatcha mo rin ba siya kagaya ng ginawa mo kay Savannah? Nanginginig ang kanyang kalamnan sa sobrang galit. Ngunit mas nakakapanginig ng kanyang kalamnan ang sinabi kanina ni Felicitas. Boyfriend na kaagad nito si Lucas. At ang lalaking yun naman, enjoy na enjoy habang hindi nito binibitawan si Felicitas. Pare-pareho lang talaga ang mga lalaki, hindi pwedeng pagkatiwalaan. Sinamangutan lamang ni Savannah si Lucas. Nang makauwi na siya ng bahay at abutan niya ito nagkakapi sa kusina, waring talagang hinihintay siya. Mukhang nag-enjoy ka ng husto kasama lalaking yun, ha? May sarcasm na sabi nito. Ako ba ang nag-enjoy? O ikaw, kasama ang babaeng yun na parang sawa kung makapulupot sa'yo? Inis na sabi niya saka nagdadabog na naglakad patungo sa kanyang kwarto. Hanggang ngayon mainit pa rin ang ulo niya. Nagsiselo siya. Naiinis siya dahil hindi yata nahahalata ni Lucas na may nararamdaman siya para dito. Naiinis siyang hindi na niya kayang burahin pa sa utak nito ang dati niyang muka, kaya kahit gaano pa siya kaganda ngayon, nakatatak pa rin dito ang pangit na mukha niya. Higit sa lahat, naiinis siyang isipin na kahit sinong babae pwede nitong gawing kamukha niya. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Maganda ang mama niya, gwapo ang papa niya. Kung kaya't hindi niya lubos maisip kung paano siya naging pangit. Hindi kaya ampun lang ako? Naisip niya ang babae sa kanyang panaginip. Biglang nagsikip ang kanyang dibdib. May mga munting alaalang nagpalik sa kanyang isipan. No, tanggi ng utak niya. Itinakip niya ang kanyang mga kamay sa magkabila niyang tenga dahil waring may maliliit na boses siyang naririnig. No! Tumakbo siya sa loob ng banyo. Doon nagkulong dahil pakiramdam niya, sasabog ang utak niya sa mga imaheng nanunuot sa kanyang isipan. Inaapoy ng lagnat si Savannah kung kaya't hindi na ito maiwan. Tinodo niya ang aircon para maibsan ang pag-iinit ng katawan nito. Matapos niya itong pakainin at painumin ng gamot, pinalitan niya ito ng damit. Iniwasan niyang may mahawakan na parteng maselan sa katawan nito habang binibihisan nito. Kanina pa tawag ng tawag si Feli dahil may usapan silang lalabas sila ngayong gabi. Pero nag-message na lamang siya na may emergency siya sa ospital, kaya hindi niya ito masisipot. Alam niya magwawala na naman ito sa galit. Iyon ang rason, kaya hindi niya itinuloy ang makikipagrelasyon dito noon. Napansin kasi niya masyado itong demanding. Nakipaglapit lang naman siya muli rito dahil naisip niyang it's about time para mag-move on na siya sa matinding pangungulila sa yumao niyang asawa. Ngunit kapag ganitong masyadong demanding ang babae, tinatabangan talaga siya. Natuturn off siya dahil pakiramdam niya nawawala na ng excitement ang isang relasyon kapag alam niyang atat na atat sa kanya ang isang babae. Napatitig siya sa mukha ni Savannah. Parang kinukurot ang dibdib niya habang pinagmamasdan ito. Muling nanumbalik sa kanya ang lahat ng mga masasaya nilang alaala ng dating asawa. Napuno na naman ng lungkot ang dibdib niya.
Matapos ito mapalitan ng damit, kinumutan niya ito saka lumabas ng kwarto nito at nagtungo sa kanyang minibar para muling lunurin ang sarili sa alak. 3 taon nang namamatay si Sarah, ngunit katambas noon, 100 taon para sa kanya. May mga gabing gusto na lamang niya magpatiwakal para matapos na itong kalungkutang nararamdaman niya. Sarah, mahinang bikas niya sa pangalan nito. Paano ba kita makakalimutan? Paano ko makakawala sa mga alaala mo? What is the matter with you, Sarah? Your life does not end here just because she is dead. Get up! Hindi lang si Sarah ang babae sa mundo. Kailangan mong tapangan. At kailangan mong tanggapin na wala na siya. Parang naririnig niya ang mga salitang yun mula sa kanyang ama. Napamulat si Savannah nang tuluyang magbalik sa kanya ang lahat niyang mga alaala. Umiiyak na lumabas siya ng kwarto. Inabutan niyang umiinom si Lucas sa minibar. Naalala ko na ang lahat, Lucas. Tulungan mo ko mahanap ang tunay kong mga magulang. Umiiyak na sabi niya rito. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako tunay na Mondragon. Naalala ko ng itsura ng tunay kong mga magulang. Naalala ko ng lahat. Yung babae sa panaginip ko. Si Nanay Marlene. Siya ang tunay kong ina. Hindi ko alam kung saan ko siya hanapin. Sabi niyang kumapit sa mga braso nito. Please, Lucas. Hanapin natin siya. Hindi ito umimik. Kung hindi mo ko tutulungan, okay lang. Hahanapin ko ang nanay ko. Mariing sabi niya rito. Naalala ko na ang lahat, Lucas. Hindi ako tunay na anak ng mga Mondragon. Naalala ko na ang tunay kong mga magulang. Umiiyak na sabi niya sa lalaki. Ngayon malinaw na sa akin kung bakit. Kung bakit ang layo ng mukha ko kay Mama. Humihikbing sabi niya rito. Matiim na nakatingin sa kanya ang lalaki. Tulungan mo kong hanapin ang tunay kong ina. Siya yung babae sa panaginip ko. Tulungan mo kong mahanap siya. Pero kung hindi mo ko matutulungan, okay lang. Hahanapin ko siya. Hahanapin nating dalawa ang tunay mong magulang. Narinig niyang sagot ni Lucas sa kanya. Salamat, Lucas. Naluluhang sabi niya rito. Magulong-magulo ang utak niya ngayon. Hindi niya alam kung bakit nagawa siyang ipaampon ng kanyang mga magulang. Hindi naman sila kapos. Hindi sila mayaman ngunit hindi sila kinakapos. Besides, nag-iisa rin siyang anak. Natatandaan pa niya kung saan siya pumapasok nung elementarya pa siya. Sa Gulang-Gulang Elementary School. Sa bandang Quezon Province. Hindi niya alam kung saan sa Quezon. Basta ang alam niya, taga dun sila. Naalala pa niya ang itsura ng kanilang maliit na bahay. Hindi kasing laki ng mansyon ng mga Mondragon, pero sapat para mabuhay ng marangal. Ang tandaan niya, minsan lang sa isang buwan niya makita ang ama dahil nagtatrabaho ito sa Maynila. Pagkatapos ay namatay sa isang aksidente ang ama niya, kaya napilitang mamasukan bilang isang katulong ang nanay niya. Napakapit siya na mahigpit sa lalaki. Naalala ko na, Lucas. Katulong ng mga Mondragon ang nanay ko. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa mga Mondragon, pero naalala ko na nang mamatay ang tatay ko, na masukang katulong si inay sa mga Mondragon. Umaagos ang luhang kwento niya rito. Naalala ko na. Niyakap siya nito na mahigpit. Kaagad na kinontak ni Lucas ang ama matapos niyang matiyak na natutulog na si Savannah. Matapos niyang painumin ng pampakalma. Patutulungan mo ba akong mahanap kung nasaan ang ina ni Savannah pa? Tanong niya sa ama. Bago maputol ang pag-uusap natin nung isang gabi, yan sana ang gusto kong i-discuss sa'yo. Ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Savannah. Anang matanda sa kanya. Napakunot ang noon niya. Marami pang hindi sinasabi sa kanya ang kanyang ama. Sino ba talaga si Savannah pa? At ano ba talagang kinalaman niya sa misyon nating to? Naguguluhan tanong niya rito. Buksan mo ang malaking screen. Utos nito sa kanya. Kaagad naman siyang tumalima. Binuksan niya ang malaking TV na nasa tapat ng kama niya. Lumitaw doon ang mukha ng ama niya. Maya-maya lumabas ang iba pang mga larawan ng kung sino-sino mga tao. Isang magandang mukha ng babae na tansya niya nasa 60s ang lumabas sa screen. Kasama isang mistiso at gwapong lalaki na palagay niya hindi nalalayo sa edad ng babaeng katabi nito. This is Mrs. Anaceta Mondragon. Ang lalaking kasama niya sa larawan, asawa niya si Don Ronaldo Mondragon. Sila ang mag-asawa na kumupkop at nagpalaki kay Savannah. Anang ama niya. Tumango lamang siya. Alam mo na siguro ang dahilan ng pagkamatay ng mag-asawang yan. Anang matanda sa kanya. Yes pa, pinalabas na aksidente ang nangyari pero ang totoo,
Si Leon ang rason kung bakit nawala ng preno ang kotse ng sinasakyan ng mag-asawang yan. Sabi niya sa ama, "Oh, that's why Leon became one of our targets. Kaya inutusan kitang idispatcha ang lalaking yun. Ngunit nagbago nga ang plano ng mga Mondragon. Gusto muna nilang makitang unti-unti naghihirap ang lalaking yun bago ito mamatay. That's why gusto nilang unti-untiin mong maisalin ang lahat ng pera ng mga Mondragon sa ibang account." Hindi niya iniintindihan sinasabi ng ama. Ang hindi ko maintindihan pa, anong pakialam natin sa kanila? Bakit na-involve tayo sa anumang kagaguhan niyang si Leon? Because the Mondragon is part of our group. Anang ama niya sa kanya. Nagulat siya sa tuklasang iyon. Bakit hindi natin sila naprotektahan kung ganun? Napangisi ang ama niya. Palagay mo, ganun lang kabilis mapapatay ang grupo natin. They are still alive, Lucas. Pagsisiwalat nito sa kanya. Mas lalo siya nagimbal sa sinabi ng ama. Naguguluhang napaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Hindi ko maintindihan pa. Naiiling na sabi niya. At si Savannah, bakit ngayon lang niya naalala ang tunay niyang pagkatao? I don't get it. Halos paanas lamang nasambit niya habang pinagtatagpi-tagpi ang mga pangyayari. Si Savannah ay anak ng bodyguard ng mga Mondragon. Si Arturo, madlang awa. At si Marlene, madlang awa. Saad ng matanda sa kanya. Napatay sa isang engkwentro si Arturo habang pinagtatanggol ang mag-asawa. At bilang pagtupad sa pangako, kinupkup ng mga Mondragon na mag-ina. Hanggang mahulog sa bangin si Savannah dahil sa kalikutan nito. She was only 10 years old that time. Dinala sa Amerika na mag-asawa si Savannah para doon sumailalim sa matinding gamutan. Nang gumaling siya, hindi na nagbalik pa ang kanyang mga alaala. At inakala niya na ang mga Mondragon ang tunay niyang mga magulang. Napamahal sa mag-asawa si Savannah, kung kaya't hiniling ng mga ito na ampunin na lamang ito. Naisip siguro ni Marlene na mas mapapabuti ang buhay ni Savannah sa mag-asawa, kaya pumayag na rin ito. Wait pa, ani ang parang naguguluhan pa rin. Ang sabi mo, buhay pa rin ang mga Mondragon. Nasa Amerika sila ngayon, nagpapagaling ng binti niya si Ronaldo. Kaya nga gusto nilang parusahan ang hayop na si Leon. Babawiin nila ang lahat ng ninakaw ni Leon sa kanila. Gusto nilang maisali niyon muli sa pangalan ni Savannah. Nasaan ngayon si Marlene? Nay! Niyakap niya na mahigpit si Savannah. Napaluha siya na manariwa sa kanya mga alaala. Kinupkup tayo ng mga Mondragon pagkatapos mamatay ng tatay mo sa pagtatanggol kay Don Rolando Mondragon. Nang maaksidente ka at 1 taon kang walang malay, nagpa siyang mag-asawang dalhin ka sa Amerika para doon ituloy ang pagpapagamot sa'yo. Pagkatapos ng 2 taon, bumalik ka ng Pilipinas na parang walang nangyari pero hindi mo na ako nakikilala. Ang mag-asawa na ang tinuturing mo mga magulang. Naisip kong mas makakabuti siguro ang ganun. Kaya nang alokin nila ako na ampunin ka na lamang nila, pumayag na ako. Nakita ko kung papaano ka nila mahalin, anak. Paliwanag nito sa kanya. Kaya nagpakalayo-layo na lamang ako. Pero bakit? Hindi maintindihan tanong niya dahil nangako ako sa mga Mondragon na mananatiling lihim ang tungkol sa tunay mong pagkatao. Sa mga kaibigan nila. Saka ng mga panahong yun, alam kong yun ang pinaka-praktikal na solusyon para sa ating dalawa. Lalo pat nagdadalang tao ako ng mga oras na yun. Kumunot ang noo niya. May kapatid ako, Nay. Tumango ito. Nang nasa Amerika ka na, may nakilala kong isang security guard. Sa labis kong pangungulila sa'yo sa tatay mo, di ko napigilan ang sarili ko na umibig sa kanya. Nang umalis ako ng mga Mondragon, nakisama na ako sa kanya. Pero hindi naman nagtagal ang pagsasama namin dahil sinasaktan kami ng kanyang ama. Nasaan ang kapatid ko? Pinaampun ko siya dahil hindi ko rin kayang buhayin. Anang kanyang ina. Napakagatlabi siya. Sa nakikita niyang kalagayan ng kanyang ina, ayaw niya itong sumbatan sa managing desisyon nito sa buhay. Alam niya masakit para dito na ipaampon silang magkapatid. Ngunit ang mga panahong yun marahil ang mas makakabuti para sa kanila. Muli niya itong niyakap na mahigpit. I'm sorry. Sa alip na matulungan kita sa paghihirap na nararamdaman mo nung mamatay si tatay, mas lalo pa ako naging pabigat. Kung hindi siguro ako umakit ng puno, hindi ako mahuhulog sa matarik na bangin na yun. Anak, sabi nitong tinignan siya na matalim. Bakit ka pinagtangka ang patay ng asawa mo? Diyos na mahabagin. Pero napapasalamat akong palaging may mabuting kaloobang tumutulong sa iyo sa oras ng panganib.
Sabi nitong nilingon si Lucas. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, iho. Tipid na ngiti lamang tinugon dito ni Lucas. Kanina pa ito tahimik at nakikinig lamang sa usapan nila mag-ina. Nay, ngayon nakita na tayong muli. Gusto kong umalis ka na sa pamamasukan mo. Aniya sa ina. Aayusin ko lang ang lahat ng problema ko kay Leon. At pagkatapos magsasama na tayong dalawa. Pero gusto kong huminto na kayo sa trabaho. Anak, hindi ganun kadali yun. Napamahal na sa akin ang alaga ko. Saka hindi pa naman ako katandaan para tumigil sa paghahanap buhay. Katwiran nito sa kanya. Ang intindihin mo ngayon ay kung paano mapaparusahan ang lahat ng taong may atraso sa'yo. Kahit anong pilit na pakiusap ni Savannah, hindi rin niya makumbinsi ang ina na umalis sa pamamasukan. Sinabihan siya ni Lucas na hayaan na lamang muna niya ang ina hanggat hindi pa rin naman settled ang mga problema niya. Baka nga mas makakabuti sa nanay niyang may pinagkakaabalahan. Kaya sa huli hinayaan na rin niya ito sa naging pasya. Kapag handang-handa na siya, muli niyang bubuuin ang kanyang pamilya. Magsasama na sila ng nanay niya at ng kanyang kapatid. Ngunit sa ngayon, tama si Lucas. Kailangan niyang pagpayari ng mga taong may atraso sa kanya. Naalala niya ang mukha ng ina. Ngayon ay hindi na siya nagtataka kung saan niya nakuha ang kanyang mukha. Lahat ng anggulo, ilong, mata, yung makapal na labi, pati na rin yung maliit na hugis ng kanyang mukha, nakuha niya sa kanyang ina. Ngunit ngayong may bago na siyang tinataglay na mukha, napakalayo na ng itsura niya sa kanyang nanay. At hindi niya alam kung matutuwa pa siya o mapapaiyak, na hindi na niya nakikita ang resemblance nito sa tuwing humaharap siya ngayon sa salamin. Napakagatlabi siya nang maisip ang lahat ng mga pinagdaanan ng kanyang ina nang mawala ang tatay niya, pati na rin ang tuluyan siyang mahiwalay rito. Naalala niya kung gaano siya kamahal ng ina. Kahit hindi nito sabihin, alam niyang labis na sakit ang dinulot nito nang ampunin siya ng mga Mondragon. Hindi na ako makapaghintay na makilala ang kapatid ko. For the longest time, nangungulila ako sa pagkakaroon ng isang kapatid. Wala naman kasi ako naging totoong kaibigan kaya palagi kong hinihiling kina mama noon na sana mag-anak pa sila para meron akong kakampi. Naluluhang sabi niya kay Lucas. Hindi ko alam na may kapatid pala ako. Masayang-masayang sabi niya rito. Hindi ito umimik. Pakiramdam niya kanina ay may gusto itong sabihin. Kaya hindi nito masabi-sabi. Tinignan niya ito na matiim. Lucas, may problema ba? Hindi alam ni Lucas kung paano niya ipagtatapat kay Savannah na buhay ang mga Mondragon.